Okay. Labelan ninyo yung base ng bahay kagaya nito at first. Okay? Tapos niyan, hanapin po ninyo yung roof ridge. Yung roof ridge ng mga bahay, nagbabari po yan. Minsan may maliit, minsan may malaki. So for this one, as you can see, ito lang po siya. Ito lang po siya, nasa gitna. Kasi ito yung roof ridge natin. Ito siya. Tapos, ito siya. So yung area na kung saan sila nagmi-meet, yun po yung roof ridge, which is ito nasa gitna. Okay? Make sure nyo rin na pag nag-label kayo, naka-right angle yan. Kasi kung hindi naka-right angle yung mga bahay ninyo, baliko yan. Ngayon, pagkatapos natin mag-label ng base, dadrag natin yung 3D. Siyempre, dapat may wall para may height yung bahay. Now, para sa mga kasama natin na inaakala na pwede tayong gumamit or gumawa ng assisting line kahit wala tayong parallel line na kinuha, ganito po yung mangyayari niyan. For example, gumawa lang kayo ng assisting line dyan gamit ng number 9. Hindi po kayo kumuha ng parallel line niya anywhere sa label. Tinansya nyo lang, tapos inangat ninyo dyan. Pagpunta ninyo ng 3D mode, okay pa yan. Diba? Nakaangat pa siya. But yung problema natin dyan, pag gumawa na kayo ng roof panel, kagaya nito, pag nag-connect na kayo ng roof panel ninyo, ito yung mangyayari. Hindi siya magsasnap ng maayos kasi hindi po parallel yung linya natin ng roof ridge na to sa label natin mismo. Okay? So make sure ninyo na kapag kumuha kayo ng assisting line, dapat kukuha kayo ng parallel line sa label ninyo para sundin niya yung linya mismo. Okay? So ito yon, kukuha tayo and then click space. Pumunta sa right frame, select, tapos hatakin lang. Pagkatapos niyan, napakasimple na ng kailangan ninyong gawin. Connect the dots na lang ninyo, yung mga roof ridge na to, roof panels pala. And then, after you've done that, wait lang. You're good to go. Pag pumula ka gaya nun, redo natin. Yan. Make sure na walang pulang linya yan. Dapat naka-flash lang yung color niya or naka-yellow para malaman natin na nakasnap yan. Walang magni-ninja sa inyo kasi mahuli pa rin kayo dito. Kahit tansyahan yung ginawa niyo. Actually, pwede kayo mamaya tuturuan ko kayo. Okay? So yan yung pag-label ng ating bahay na pinakasimple na box lang. Understand? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, pumunta naman tayo sa medyo delikadong mga bahay. Okay? Ito, sabihin na lang natin ito. Yung bahay na to, as you can see, ilang layers to? Ilang layers to, yung bahay? 3. 3 po. 3. Okay. Para sa bahay na to, 3 yung layers niya. Usually, yung ginagawa natin sa building repair or sa 3D matching, ano, para sa residential building, ano yung ginagawa natin? Draw as one. Diba? Pero dito po, sa 3D roof matching project, hindi po tayo makakapag-label ng bahay kapag draw as one yung ginawa natin. Okay? So, all buildings must be done as multi-layered buildings. Okay? Kahit simpleng residential house lang yan, kagaya nito. As long as iba na yung height ng susunod na layer, automatically gagawin na ninyo yung multi-layer. So at first, ka-capture muna natin yung base ng bahay or yung pinaka-main part ng building, which is this one. Hanap tayo ng image na pwede natin gamitin na mas maganda. So para siguro dito, sa part na to, ito yung image na gagamitin ko. So pagpapalitin ko lang yung image na yan para at least kahit paano, malilabel ko to na maayos yung part na to ng building. Then use letter H tool para mag-snap. Label that one. And then, align lang natin. So kung okay naman siya, align naman siya dito sa base na label natin or sa main frame natin. So okay na yan. Hanap naman tayo na para sa likod. Para sa likod parang doon kanina sa unang-una eh. Balik natin. Yan. Para sa likod niya or harap pala, harap ng bahay, ito yung part na yon. So ito yung gagamitin naman natin pang label. Pero kung nahihirapan kayo kung nahihirapan na naman kayo magsilat ng mga parts na to, much better to use other frames actually. Para sa area naman na to, actually meron tong cut or dapat naka-cut po ito. So ika-cut natin yan kasi ibang much lower layer to eh. Hindi yan masyadong nakadikit dun sa extension. So ganyan siya dapat. So hayaan na muna natin yan dyan.
balik tayo sa label natin. Ito yung main building natin. We have to capture the roof ridge first. Siguro ito na lang yung gamitin natin muna sa kabila pala para kita-kita yung roof ridge. Nasa gitna. So ito yung roof ridge natin. Ito yung main roof ridge ng bahay. Okay. So dito tayo first kukuha or gagawa ng assisting line. Press number 9. Pumunta lang kayo sa any edge ng bahay. And then doon kayo mag-start ng assisting line ninyo. Kumuha kayo ng parallel line. Tapos, hatakin ninyo up until sa pinakadulo ng roof ridge. And then click space. Sa right frame natin, ganyan yung kalalabasan. Malayo siya sa roof ridge na ginawa natin. So yung gagawin na lang natin is i-align na lang yan. Wala na kayong iba gagawin dyan, kundi i-align nyo lang. Select and then hatak lang. 3D mode, check natin kung tama yung height natin. Okay naman, meron naman na tayong height, so press 0. Pagkatapos nyan, edi connect the dots na lang, di ba? Ito yung, baka yung iba dyan na kasama natin, magta-try mamaya na i-label to as 1, as kagaya niyan, wag na wag nyo po yung gagawin kasi yung bahay po ninyo, lilipad. Walang bubong na ganyan. Okay? Iisa-isahin nyo po dapat yung mga roof panels natin. So, connect the dots lang again. Talk. Sa area na to. Talk. Nandito. Nakapula pa yan pero okay lang. Nandito. Kasi yung ating ginawang assisting line, minsan pumipitik yan. Okay? Hindi yan nagko-connect na maayos. So pwede lang naman nating i-move yung konti para mag-snap sila. Snap lang natin. Ganyan. And then we're good. Make sure to cover every part of the roof. Okay? Pati itong nasa harap. And then kung nagdududa kayo kung na-cover nyo na or hindi, pwede pumunta kayo ng 3D mode and then click 3D tool para makita na ninyo. Okay? So, okay na yan. We're good for that. Check na natin tong nasa likod. Dito muna tayo magsisimula. For this one, actually, kita nyo naman na yan, flat yung image. Dito naman sa kabila, natabunan. So, hanap tayo ng image which is magagamit natin pang label ng part na to. Which is, ito. Ito yung image na to, mas maganda, di ba? Kitang-kita yung likod ng bahay. So, ngayon, isa-swap natin yung image para dito tayo magle-label. For this one, ilang roof ridge nakikita ninyo? Sa likod. Dalawa. Ilan? Isa. Tatlo. Tatlo, dalawa. Paano po Dalawa. Mamaya ko natuturo yung ganyan. Madali lang naman yan. Okay. Actually po, meron po tayong 3 roof ridge para sa part na to ng bahay. So, make sure ninyo guys na marunong po kayo mag-identify or mag-check ng roof ridge. Kasi kung hindi, masasayang po yung gawa nyo. Kasi magle-label kayo ngayon, tapos mamaya uulitin nyo na naman kasi mali yung pagkakagawa ninyo, di ba? So, bago kayo gumalaw, make sure na tama yung gagawin ninyo. Tignan nyo dito sa right frame. As you can see, merong linya ganito, di ba? May shadow, may linya pa ganito, isa. Dito, may isa din, pa ganyan. So, yung image or yung itsura ng roof ridge natin dito is parang ganito. Paganyan. Understand? So, magiging 3 yung roof ridge natin para sa map na to or para sa part na to ng bahay. So, now, saan nakadikit yung roof ridge natin? Dapat marunong din kayo mag-identify niyan. Saan nakadikit yung roof ridge natin para sa bahay na to?